Kamakailan kabayan ay muling nagtungo sa bayan ng Bungabon ang ating alamin upang do'y muling silipin ang takbo ng buhay ng ating mga kababayan. Sa isang bahagi, tinahak ng ating alamin ang kabundukan ng Sierra Madre na nakasasako pa rin sa bayan ng Bungabon. Inalam namin ang kanilang kabuhayan at kahit na maliliit na proyekto ay kanilang pinagkakaabalahan. Pag-aalaga ng baboy, ng manok, pato at iba pa, at pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. At sa pagtatanim ng mga halaman, nangunguna pa rin ang sibuyas kabayan, pula at puti. Sa ngayoy kasagsagan ang pagtatanim at pag-aalaga ng sibuyas. Ang iba na may nauna na at nag-aani na ng puting sibuyas. Bakit sa inyo po ay balde lamang ang pinaglalagyan? Timba po na salin po sa sinupot. At tapos, ganun din, supot-supot din ang tasa sa inyo. Opo. Pero bakit may maliliit at may mga malalaki? Nakahiwalay po yung reject po, yan. Ito, reject Good, yun. good. Ito, good. Tapos reject. Yung reject, hindi na ibinibenta. Binibenta rin po, kalahati po ang bayad. Presyo. Taga-saan po kayo, sir? Anong pangalan nyo? Barangay Makabaklay po. Doon po kayo. Matagal na rin po kayo nag-aani, tay. Matagal na rin po. Kung tatanungin kayo po ba marunong magtanim ng sibuyas? Magsisibuyas po kami, sir. Yan ang kinabubuhay na po ninyo. Mga ilang taon na po kayo nagtatanim ng sibuyas, tay? Matagal na po. Matagal na po ako nagsisibuyas. Mga anak ko na rin po itong Ganon. po, mga ilang taon na po kayo, tay? Mag-utsinta na po sa Marso. Naku, malapit na kayong tumanggap na 100,000 piso. Kapag na-approve, pwede na ba kayo umabot ng 100 years old? Nagpipensyon po ako sa senior citizen eh. Kaya nga, pero pag umabot kayo 100, may tatanggapin kayo, no? Wala pa po namang sinasabi po sa amin. 100 anyos. Okay, kabay. Ano pangalan tayo? Mariano pa lang. At sa sibuyas kabayan, naroroon pa rin ang dating issue ukol dito. Ang pakikipaglaban sa pamilihan sa sibuyas na galing naman sa ibang bansa. At ang pagdagsa ng sibuyas sa panahon ng anihan. Ang problema po ng mga magsasaka, mawawala, bumabalik po, presyo ng sibuyas. Ano po ang kalagayan ngayon sapagkat nalalapit po ang anihan para sa taong ito? Ano po ang kalagayan ng industriya sa Bungabong? Sa ngayon po, maganda ang presyo dahil hindi pa naman ito yung panahon talaga ng anihan. Pero ang talagang kalaban po ng aming mga magsisibuyas ay ang importation. Pag yan ay nasabay sa anihan ng sibuyas, siguradong bagsak po ang presyo ng sibuyas. Pinuntahan po namin ang warehouse at saka cold storage ng sibuyas sa Nueva Ecija, kamakailan. Ito po ba hindi nasasakop ang bayan ng Bungabong? Iyan po mga nandyan sa mga kalapit bayan. Mga taga-Bungabong din po ang nagdideposito dyan. Diyan sa Palayan, kay sa Cabanatuan hanggang Tarlac, Manila, Bulacan, nakakarating po ang mga traders po dyan nag-store ng sibuyas. Is there no other plan aside from planting onions at saka may bawang din dito, di po ba? Konting bawang. Pero sa sibuyas po, wala bang plano para mapalawak po natin ang agricultural sector sa Bungabong? Kung amin pong sa pagtatasa po ay talagang ito na yung pinakamalaking namin sa Bungabon dahil dito po nanggagaling yung pinakamalaking bulto ng supply ng sibuyas sa buong Pilipinas. 70% po dito po sa Bungabon. At iba po pa namin pinagkakakitaan dito. Una po yung palay, pagka po yun po ang first cropping. Tapos mga gulay, marami na pong inaani mga gulay dito. Yang ating yung kung tawagin ni pang pinakbet,
At meron din pong mga taga Baguio na nandyan na po sa atin sa taas ng bundok na nagtatanim ng mga gulay ng Baguio. Sabi nga po, nabanggit po niyo yan, may kausap kami mga taga Cordillera. Ang sabi na isa po sa mga potential na lugar na pwedeng mapaglagakan ng mga Cordillera vegetables ay ang bungabong. At dito ay yung po mga tinatawag na highland vegetables pwede raw po rito sa lugar ninyo. Opo, totoo po yan. Andyan po sila sa bandang itaas sa Labi hanggang boundary ng Aurora and Bungabon. Andyan po yung mga taga Baguio na nag-umpisa na po sila magtanim. At sayote, carrots, patatas, yung pong habichuelas, nandyan na po. And what about in the livestock and poultry industry po? Dito po, ano lang po kami dyan, yung mga bakuran. Hindi po kabi dito yung meron kaming malalaking yung po mga contract growers kasi mahangin po dito hog raising meron po. Meron po kami mga businessmen dyan na meron po sila mga malalaking babuyan. What about the backyard races po? Sinusuportahan po ninyo? Opo, katuwang ko po yung ating municipal veterinarian, si Dr. Acabana, para po dyan sa mga projects na yan. Meron daw kayong mga organic project na ginagamit po ninyo itong mga labi o yung mismong sibuyas para makapag-produce po kayo ng organic materials? Opo, ang aming po municipal agriculturist ay siya po yung nagpo-produce ng organic fertilizer. At kami po sa programa ng Solid Waste, diyan po kami nakatutok ngayon na yan po sa bawat barangay ay magkaroon kami ng mga composting para yung paragamit lang sa mga backyard ay meron silang maipamigay. Sa ngayon po, patuloy po kami sa aming pong mga pagtulong sa ating mga magsasaka at magsisibuyas dahil hindi po pwedeng mawala ang onion industry dito sa Bungabon at marami po magugutom at yung pong lupa dito ay talagang kabidyaan. At sa mga palay po, tuloy-tuloy din po ang pagtanim namin ng palay at makasuporta po kami sa rice sufficiency program po ng ating Department of Agriculture. Sibuyas Kabayan, puti at pula. Sentro punto ng kabuhayan sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Nasabi ng mga taga roon na kung wala ang onion, wala ang Bungabon. Kaya't kanilang pinanawagan sa mga kinaukulan na bigyang kalinga ang sibuyas ng Bungabon at mga nagtatanim nito upang ito man lamang ay maging bahagi ng tawag pansin sa isang bayan. Tulad halimbawa ng One Town, One Product na kampanya, ang Bungabon ay hindi naiiba. Sibuyas Kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. Ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating po pinangangalaga sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.